araw po mga ka-agri. Charlie Cruz po ng Condition Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay. Mga ka-agri, part 2 po ng ating magandang usapan. Kasama ko pa rin po si Ka Erning Tolentino dito sa kanyang palaisdaan sa Pililla, Rizal. At ngayon po mas maganda pang talakayan ang ating gagawin para mas matutunan natin paano nga ba pasukin ang negosyo ng pag-aalaga ng isda. Ayan po, Ka Erning, dito na tayo. Napakaganda itong lugar ninyo. Erning, ito napansin ko, hindi naman kalaki itong lugar natin eh. So, ilan lang ba itong pitak natin ng... 8 pitak. 8 pitak. Tapos, more or less yung total land area po nito. 3,000. 3,000 lang po ito. Pero napansin ko rito, yung 3,000, kumbaga sa utilize yung pinapakinabangan bawat sulok. Ayan, Ka Erning, kayo na mag-discuss dito. Ano ba yung mga proseso natin dito sa pag-aalaga ninyo ng isda? Ang pag-aalaga ng isda, kung tilapia, kailangan alam mo kung paano pag-aalaga ng tilapia mula to fingerlings hanggang grow out. Kasi dapat alam mo gaano kalaki yung isda, anong klase ng pagkain na ipapakain mo, hanggang sa grow out, hanggang sa maibenta. Hindi ka basta mag-aalaga, kailangan alam mo rin yung quality or ng isda mong aalagaan, yung mabilis lumaki. So ano ba, pag sinabi nating panlabas na, mga gaano ng kalakihan kung pang-grow out? Kung magsisimula ka ng size 17, siguro pagdating ng 5 months, pwede ka na magbenta na 3 kilo ng tilapia. Yun, kung yun ang ibebenta natin ay grow out. Oo, pang-grow out. Paano naman po kung ibebenta naman natin ay fingerlings? Ano naman ang proseso doon? Ang proseso ng fingerlings ay kailangan maghahanda ka ng pitak na ilalagay mo yung breeders. Pagdating ng, pag pinagsama mo yung babae at lalaki doon, pagdating ng 15 days, naglalamoy na sila roon, huhulihin mo na yung similya doon, paiikutin ka hanggang iipunin mo sa hapa base. O, meron din naman pagpapaanak ng mga tilapia para dumami by means of hapa. Sa hapa, ilalagay mo yung babae at lalaki, aanak, kukunin, haharmisin mo within 15 to 30 days, 15 to 30. Ano po ba yung tinatawag nating hapa? Kulambo, kumbaga, pinong kulungan ng isda. Pero nasa pitak pa rin po yun? Oo, nasa pitak, nasa pispan pa rin. Pero yun, nakasagad po sa ilalim yun? Oo, may sapin sa ilalim. Ganun. Ayun. Pero ngayon nakita ko, dito sa atin, yan, may mga mga sa ibabaw, yan ba yung asola na tinatawag natin? Yeah, yun yung asola at duckweed na very rapid ang propagation. So, hindi puro commercial ang gamit mo, kundi pagkain din ng isda yan. So ngayon, paano ba? Basta ba dumadami na lang yung asola at saka duckweed o kailangan meron din tayong specific na kumbaga sa na suplemento para dyan? Yan ay itinatanim. Ilalagay mo sa isang lugar na walang isda para makapagparami ka kasi kung may isda, uubusin. Or either maglagay ko ng hapa or kulambo, doon mo ilagay siya sa loob, doon ka harvest para ipakain sa isda. Ito, alam ko, sa ating mga agri, marami na naglalaro sa isipan dyan. Kasi po, nag-discuss si Ka Erning ng grow out, may napagit kayong grow out, may napagit kayong fingerlings. Ngayon, pag ganitong area, ano ba maipapayo ninyo, tingin nyo yung mas magandang pagkakitaan? Pipigay ko na ako na Ka Erning, ha? Fingerlings ba o mag-grow out? Ang grow out at fingerlings, parehong pinagkakakitaan. Pero huwag kayong basta papasok, dapat alamin muna ninyo. Dahil kailangan maalaman ninyo yung stocking density, malaman ninyo yung pagkain na ipapakain nyo sa isda para hindi kayo matalo o hindi kayo malugi. Ang kinakailangan, alam nyo yung papasukin yung negosyo. Si Ka Erning, kita nyo naman, 82 years old. Pero kita nyo naman, sariwang-sariwa. Ilang taon na po ba kayo nag-aalaga ng isda? Siguro na mga nasa 28 years na. 28 years. Ayan po. Mga ka-agri, kayo na gumawa ng math. Tatagal ba naman ng 28 years sa pag-iisda ito kung walang benepisyo na ikita sa pag-iisda? Tama nga lang yun. Sabi nyo nga, kailangan yung kaalaman ay nain doon. Ka Erning, medyo ito-todo ko na. Okay. Ano ba yung maibibigay nyong tips sa ating mga ka-agri? Kasi marami sigurado na nag-iisip-isip na dyan sa gustong pasukin itong pag-aalaga ng isda. Simple lang ang pagpasok sa palaisdaan. Dapat alam mo kung anong isda aalagaan mo, saan mo aalagaan, anong uri ng isda ang aalagaan mo. Kailangan alam mo rin ang uri ng pagkain na gagamitin mo. Either go organic or sa organic or commercial feeds. Pero ang ibinebenta ko rito mga fingerlings,
So pasukin niyo ang pagtitilapia, ang paghihito, lahat ng klase na isda, pero dapat alamin muna ninyo ang papasukin ninyong palaisdaan para maging matagumpay kayo sa inyong pagpapalaisdaan. Ayan po mga ka-agri ha, galing na po mismo yan kay Ka Erning Tolentino. Ka Erning, maraming salamat po sa pagbabahagi po. Yung 28 years po na pinag-aralan ni Ka Erning, dalawang episode na binahagi po sa atin. Muli po, Charlie Cruz po ng Candice Gin Farm para po sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay.